na ano yata yung pakpak niya. Kasi pumiglas dun sa kabila mga kabrid. So nilipat natin yan ng lagayan kasi nga parang naano yung pakpak niya. Kasi nga pik na naman siya. Nagigigil dun sa naano siya dun sa gray natin mga kabrid. So tara, mag-sharing tayo ng viewing natin sa ating mga alaga. Tara, samahan niyo ako. Pero bago ang lahat mga kabrid, mag-intro muna tayo mga kabrid. Gandang araw sa inyong lahat. Ito panibagong araw na naman po. Ang laman po ng video natin ay viewing lang, sharing lang ng ating kunting mga manok na nasa cording area mga kabrid. Napakaganda ng panahon and then may kunting yung bang tugstugan dun sa kabila. So mag-update na rin din tayo dahil tingnan natin tong isa nating manok mga kabrid. Yung kasi nag-ano siya dun sa gusto niyang abutin yung isa kabrid. Ito yung mga tali pa naman natin, mga pang secured talaga. Itong gray, gusto niyang abutin. Bago kasi siya sa gray. Na siya dun sa siguro. Kasi yung pakpak niya may something. So pinalit ko. Ayoko naman siyang ilagay sa ayoko siyang ilagay sa yung bang roaster house. Ayoko siyang ilagay doon kasi babalik na naman ang pagkasalbahe niya. Kaya pinalit ko lang siya, sinwitching ko lang siya dito sa ating isang manok na gold natin. Yung throwback natin na malatuba, ayan yung malatuba natin, 6 months old mga kabrid. Ayan ayan. Ito medyo mabait. Lahat ng mga malatuba na throwback ko, yung mga lumulusot kada breeding, laging may isa dyan. Isa mababait, kaso hindi siya malalaki ang pating. Malalaki ang paa niya. Mga mid-to-high na malalaki ang paa. Yung mga kumon, kung patatabain ko na ng todo, ganun na ganun. Yung mga nakikita natin sa ibang na hindi man naman hindi sila GF na sinasabi. So tara, mag-update tayo. So maganda nga ang panahon mga kabrid. Maganda ang panahon ngayon. Ang sarap sanang magpasayaw. Kaso busy tayo. Mostly ang sayawan lang natin is linggo. Kunting lang, isang arangkads lang, isang arangkada lang, tapos yun lang nila. Ayan siya. Round head natin kabrid. Ito yung natin sa susunod na natin. Ayan kasi nagkakabit na tayo. So nag-aaral tayo magkabit. Ito naman yung susunod natin. Mid to high mga kabrid, round head. Kapatid ng bulik natin na payungan. Ay, hindi naman siya hindi naman pala siya o yan ang lakas ng pakpak niya. Hindi man pala yung pakpak ang may diferensya. Paggabi kasi yan, gusto niya mataas ang lapuan niya. Nilagay ko na siya sa TV, ang gusto niya pa mas mataas. Dapat nitong ating dingding, kabrid, malagyan ko na ng screen. Kaso ganun din naman. Akyatin din naman nila. So ito yung isa natin kabrid. Nagpalit ng balahibo yung sa liig lang. Hindi kasi sila sabay-sabay. Minsan paunti-unti, kabrid. Minsan paunti-unti ang palit nila yan. Okay naman na, kompleto naman ang saliig niya na. Maaring ulit tayo doon sa sayawan. Baka bakasyon. Kasi kahit 3 araw tayo doon, walang problema. O hindi nahahati yung isip natin. Nakaka-focus talaga tayo sa sa ating mga alagang manok. So ang problema kasi, pag nalalayo ako sa bahay, nalalayo ako isang araw, aligaga na ako niyan sa labas. Uwi na ako. Ayoko na kasi siyempre ako lang yung sa bahay. Ako nagluluto, asikaso sa mag-ina ko. Aligaga na ako dun sa nila, sa mga inaalala ko yung manok, paano na yung pagkain. Kailangan kasi mga kabrid, lagi mong tinitingnan yung mga ganitong klaseng no-kiss. Kasi kagaya niyan kagaya ganitong magandang panahon, maganda-ganda rin ang kalagayan nila. Maganda-ganda rin mga rin yan, mga Gina sinasabi. Kaya bantayin, kagaya pumiglas na naman. Hindi ko alam kung malayo to na gray, baka itong gold natin ang gusto niyang abutin kasi nga bago sa paningin niya. Siyempre nagsiswitching nga tayo, nagpapalit-palit tayo ng nila pwesto. Mahilig ako magpalit ng pwesto kasi ko yun, parang kasama na rin sa paghahanda sa kanila or yung mga
binabalanse ko yung mentality nila na masanay sila sa iba-ibang iba-ibang sitwasyon or iba-ibang lugar. So ito yung gray natin, palago na naman to siya. Ayan oh. Medyo namumuta siya. Once na mapansin mo mga kabreed ng manok mo is namumuta, tingnan mo na agad, i-check mo na agad siya kasi it's either may lagnat yan, it's either ganon, minsan na nagpapalit balahibo, minsan na mayroong karamdaman na yan. Kaya pag ang manok ay maputla, kailangan tingnan mo yun mga kabreed. Agapan mo na kasi baka may something yan. Minsan kung worst by worst, maga na pala ang sampaga, ang niya may sampaga na pala, may nakalunok na pala ng higad, mga ganun yun mga kabreed. May ingatan natin kasi ngayon ganitong laglagan ng mga dahon, parang fall. So maraming higad sa ganitong lalo na mayroon tayong talisay dun, no? May talisay, may sampalok, yan ang mga higa rin mga kabreed. Yan. So ito mayroon tayong balimbing. Ayan, kita mo yung mga manok natin, no? Pakita ko sa inyo. Ang ganda sana ng panahon kabreed. Sana ganito na lang lagi, no? Sana ganito lang. Sa bayan nito or sa city, napakainit nito. Dito sa atin na maraming puno, nature na nature pa, is preskong presko pa. Ang kagandahan kabreed sa natin, lugar, diyan sa baba may dumadaloy na tubig. So yung presko, yung moisture, kahit sobrang init, hindi apektado ang manok natin masyado. Unless na madirekta. Mapansin mo yan sa manok. Ayun nga nagbibilad pa siya. Tama ka kabreed, nagbibilad pa yan. Ayan. Ito naman, ang pinaka hindi ko talaga gusto sa ganitong klaseng manok mga kabreed. Napakaingay niya. Kaya dito siya sa dulo. Kasi sobrang ingay kabreed. Siya na yung unang pumutak, siya pa yung huling pumutak. Minsan inaabot ng 1 oras. Kaya nilabas ko yung speaker doon. Kasi pag nagpapakain ako kabreed, mostly sinasabayan ko ng patugtog. Kasi pag kumakain yan sila, sobrang ingay. Gusto lahat mauna. Ganun nga. Ganito ang pag-aalaga mga kabreed ng manok. Kailangan tutok na tutok. Hindi yung tipong pag naitali mo na or napakain mo na, okay na. Okay na yan. Hindi ho. Kailangan yan continuous monitoring. Ganito, lagi kang nakaabang, lagi kang nakasilip sa CCTV. Yung isip mo lagi nakatutok sa manok. Hindi siya mabigat, hindi mabigat nga lang, responsibilidad siya. Ang pag-aalaga ng manok mga kabreed ay isang uri ng responsibilidad. Ang pagkakakita nyo na pagtatali sa kanila, responsibilidad yan. Hindi yung cruelty mga kabreed. Kasi kung mali ang pagkakaintindi mo sa mga bagay-bagay mga kabreed, lalo na sa pag-aalaga ng manok, imbis na mapaigi mo yung kalagayan ng manok, mas maging healthy sila, ay madidisgrasya ka pa. Yung tipong sobrang pag-aalaga kabreed. Kailangan balansehin mo yung responsibilidad mo sa pamilya mo, yung obligasyon mo sa kanila, and at the same time disiplina kabreed. Disiplina sa pag-aalaga. Kailangan fix ka sa 40 grams. Kailangan yung tipong pag sinabi, yung tipong ganun, walang kahit gutom na gutom yan kabreed, kailangan mayroon niyang kasi pag pinagbigyan mo sila, gawin mong 50 kabreed, tapos istretin mo 4 na araw, 5 araw, magkasakit ba yan? Magkasakit man, mabundat ang iba, maimpatso, hindi matunawan. Yan. So ganun lang, kapis ka simple. Viewing lang ako, tapos simpleng sharing lang, paulit-ulit na sharing kasi isa lang naman ang sistema ko sa ang laging ko lang pinapayo sa inyo, responsabling pag-aalaga mga kabreed. Yung tipong may disiplina, hindi yung okay na yan, wala akong hindi ko binibigyang diin ang kagwapuhan ng manok. Ang binibigyan diin ko kung paano siya pinapalaga. Mas gugustuhin ko pa nga kabreed ang Tagalogin, basta maayos ang pag-aalaga, kaysa sa dun sa mga beauty ba na sinasabi, pero laging nasa kulungan or sipunin. Hindi tayo ganon. Hindi tayo kagandahan ng manok, wala tayong maayos na linyada kabreed, pero yung pag-aalaga naman tayo bumabawi mga kabreed. Yung pagtingin at sa atin, yung tutok sinasabi. So kung wala na tayong pagkain ng manok, lahat tayo gutom. Mapansin mo yan, bago mo yun mapansin sa manok ko na sila ay kapos, ako muna talagang magre-reduce muna yung pagmumukha ko, ba lubog-lubog muna yung aking panga bago mo mapansin na ang manok natin ay sinasabayan ko pa nga yan pag nagpapasting ng linggo. Pasting din ako ng linggo, hindi rin ako kain ng panggabi para ramdam ko parang yung disiplina ko sa manok
i-apply ko sa sarili ko, kabrid. So ito, kabrid, oh. Ganda sana nito kaso lubog yung pitso. Mga defect, yung mga defecto ng mga inbreeding. Kasi ano na to eh, haba na ng pagka-inbreed natin ito. So mababait sila. Mababait. Kaso mga depektibo. Isa ito sa mga ano natin, mga hanggang sa matuto tayo magkabit, mga kabrid. So kunting pakita lang sa aking mga alaga, mga kabrid. Dito lang ako sa cording. Ayun, no. Kawawalis ko lang yan ng lapag natin, no. Dahil sa tiglagas ng dahon, kawawalis ko. Andyan na naman, laglagan na naman ang dahon. Bala ko nga bawasan to. Kasi ang daming ibon. Namumunga yun yung may mga hinugo. Namumunga, pasyali na naman to ng musang. Yung musang pala, mga kabrid, doon natin nakita, oh, huling nakakitaan doon sa puno. Malamang doon yung nakatira. Malaking puno doon, oh, ng ano, duhat na puno. Andun. Lagi ko ang pinapasyalan kasi paggabi bago ako magpahinga or magpakakampante, yung safety na talaga. May last rubing ako. Inaano ko to, iniikutan. Tapos pupuntahan ko yung motor ko doon. Titingnan ko rin kung baka kulang na yung gulong. Saka ako balik sa ako magpapahinga talaga ng tulay. Tapos sa matiyag, mostly hindi ko rin mapilit sarili ko na makaidlip, lalo na pag minsan na may nararamdaman tayong may gumagapang na naman siguro, ganun ba. Kaya minsan laging madaling araw. Nabibisi lang tayo ka-edit dahil kapos na tayo ngayon sa paggawa ng video. So ayan, oh. Konting ano natin. Yan si ating Boston, si Pumpkin Black. Ayan. Sana mabait naman to. Ayoko kasing pilitin, kabrid. Ayoko siyang pilitin na hawak-hawakan na naman. Hindi, kasi hindi siya yung ano, iba-iba nga yung manok. Pag kala mo okay na, kala mo mabait, nalalapitan mo. Mabilis, kabrid, ang mga manok. Bilis. Hindi mo pa rin mailagan ba? Ay, sobrang bilis nila. Sobrang bilis ng pag umistrap. Yung cutting yung medyo hindi gamit yung pakpak, kaya hindi ka aware eh. Hindi mo maikmatan ba? Hindi mo makita kasi paayong ano eh. Biglang lulundag lang tapos krrrk. Yung parang kating-kating nila. Ganun ginagawa sa akin ba? Kaya minsan lagi kong tinatandaan yung mga manok na may ganun. Kasi danas natin eh. So ingat na tayo sa susunod. So tamang sharing lang tayo sa update. Wala tayong magawang content, wala pa tayong maisip na idea kung paano tayo natin i-share yung ano natin. Viewing lang tayo sa ating mga alaga, mga kabrid. Maraming salamat pala sa patuloy na pagsabay. Ganitong mga video ko, mga kabrid. Sana po pag nagustuhan nyo ang pag-aalagang backyard laang about sa manok, rooster breeding, chicken health, sana po yung mag-subscribe ka mo, click nyo yung bell na tuluyan tayong papatuloy, mga kabrid. Thank you po.